pag-ugnayan sila sa kanilang mga foreign principals. Basta po ang tinitiyak ay hindi magugutom yung ating mga kababayan doon. Ano? At ang susunod na ang ginagawa ngayon, evacuation po. Ano? Evacuation, and this may be followed by repatriation eventually, unless the situation, and we hope and pray, the situation there will normalize. Opo. Administrator, salamat po. Good morning. Maraming salamat, Arnold. POEA Administrator Carlos Cao. Sa ibang balita, ilang kumpanya ng langis sumunod na rin sa panibagong round ng oil price hike. Simula kaninang alas 12:01 ng madaling araw, 50 sentimos kada litro ang itinaas ng Eastern Petroleum sa presyo ng kanilang gas, diesel at kerosene. Nauna nang nagtaas ng presyo ang Petron, Shell, Chevron at Total ng kaparehong halaga. Tiniyak naman ng Department of Energy na walang epekto sa supply ng langis sa Pilipinas ang nangyayaring kaguluhan sa Libya. Hindi naman daw umaangkat ng langis ang Pilipinas sa Libya, kundi sa mga bansang Saudi Arabia, UAE, Oman at Iran. Department of Foreign Affairs tiniyak na walang Pinoy na nasawi o nasaktan sa 6.3 magnitude na lindol sa Christchurch, New Zealand. 65 ang patay sa pagyanig. Narito ang report. Clear. We need people that... Kagimbal-gimbal ang pinsalang tinamo ng Christchurch, New Zealand sa pagtama ng 6.3 magnitude na lindol. Wasak ang maraming gusali, kabilang ang simbahang ito. May mga nauwi pa sa sunog. Ang ilang gusali naman patuloy na gumuho kahit natapos na ang pagyanig. We've heard of people searching. Nagkabitak-bitak naman ang maraming kalsada. Ilang sasakyan din ang nabagsakan sa pagguho. Hindi makapaniwala ang maraming residente sa sinapit na trahedya. Hindi pa kasi lubusang nakakabangon ng Christchurch sa 7.1 magnitude na lindol noong Setyembre. Pero kung walang nasawi sa lindol noong nakarang taon, sa pagkakataong ito, mahigit 6 na po ang binawian ng buhay sa pagyanig. At inaasahang madaragdagan ito lalo't daan-daan pa ang pinaniniwala ang natrap sa mga guho. Sa mismong Christchurch, may tinatayang 2,000 Pilipino. Nakausap ng GMA News ang ilan nating kababayan doon. Okay naman, safe naman kami dito. Wala namang damage yung house namin. Actually, mas safe na magstay ka muna sa house kasi yung road hindi okay. Sa family ko sa Malolos, Bulacan, sa mother ko sa inang ko, just relax lang sila, then huwag silang mag-worry, okay lang kami ng mga bata. Nung mga apo nila, Nag-tweet naman sa GMA News ang taga Iloilo na si Mark Barile. Humihingi siya ng tulong para sa mga kaibigan daw niyang natrap sa pagguho sa New Zealand na nakausap daw niya mismo sa telepono. Sumisigaw lang siya ng tulong at umiiyak. Tinatanong ko kung nasaan siya pero patuloy yung pagsigaw niya at umiiyak na sabi niya daw, tulong, tulong. Pero ang Department of Foreign Affairs wala pa raw na monitor na Pilipinong nasaktan o namatay sa lindol. We're continuing to monitor the situation. Sana mapanatili ito. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Baka usap natin ngayon si Ginoong Jem Martin, isang Pilipino na nasa New Zealand. Jem, good morning. yes, hello, good morning. At kamusta na kayo dyan? Anong balita mo sa ilang nating kababayan dyan, Jem? Ayos naman kami yung family ko dito. Oo. Now, meron pa rin mga aftershock na nagre-range from Meron pa rin. 5 Oo. every now and then. Yeah. Okay, may balita ka ba doon sa ilang mga Pilipino na nandyan, Jem? Okay din sila? As for now, wala pa namang reported na Filipino na casualties. Okay. Pero ikaw, yung pamilya mo, paano mo na ilagay sa safety habang niyayanig kayo dyan, Jem? Yung time na yun, nasa work ako. Okay. Then yung eldest, nasa school. Oo. Then yung wife ko nasa bahay kasama ng dalawa kong maliit na anak. Okay. Just nawala yung contact ng cellphone, na naputo lahat ng line. Mhm. Just instinct na umuwi na lang ng bahay, then sunduin ko yung eldest. Then prepared naman yung school for that. Okay. Separated yung mga bata sa ground. Mhm. May weekly drill silang ginagawa. Kaya okay naman. Doon sa workplace mo, hindi naman na-damage yung lugar?
sa workplace namin, since nag-work ako dun sa engine overhaul shop ng Air New Zealand, Mhm. wala naman bumagsak sa makina. Okay naman. Pero ikaw, naramdaman mo talaga yung lakas ng lindol. Yeah. Talagang ibang klase from what we experienced here in the Philippines ng last July. Oo. Ibang throttle yung nangyari. Okay, paano mo niligtas yung sarili mo, Jem? Yung time na yun, lunch din, nag-work ako. Nag-work through kami dahil end of the month may pinatapos kami. Oo. Yes. Ano, dumapa ka na lang, naghanap ka ng, ika nga, may protection ka sa ulo mo, ganon? Wala. Sa Wala. exit na lang. Ang inisip mo na lang, pamilya mo no? Yes, exit. Oh, exit agad. Okay, Jem, ngayon ba, namumblema pa ba kayo sa pagkain o kaya tubig? Bumalik na ba yung supply ng kuryente tsaka yung cell site? Yung telephone tsaka cellphone is already back, but yung power supply Wala pa. is almost 50% yung wala. Okay. Pagkain, okay naman kayo dyan? Meron naman kaming enough supply. Oo. So sa ngayon ba, nandiyan ka lang sa bahay with your family or tuloy yung trabaho mo pa? Nag-cancel na yung work namin, and tomorrow we just required to report, and I don't know what, kasi kailangan i-assess yung workplace. At least magandang balita mo na yung mga kakilala mong Pilipino dyan, ligtas din at wala naman nasaktan. Jem, maraming salamat. Meron ka ba mensahe sa mga kamag-anak mong darito sa Pilipinas? Nakausap mo na sila? Yung mother ko, ina ko sa Malolos, Bulacan. Bulakenyo ka pala. Oh. Yun yan. Then don't, siya lang mag-worry kasi yung father ko nandito just arrived. Like, Magandang pasalubong sa nanay mo yan. Okay, so mga taga-Malolo sa kamag-anak ni Jem, huwag kayong mag-alala at ligtas si nanay. Ayan. Jem, salamat ha. Ingat kayo dyan. Okay, thank you. Jem Martin po, isa sa mga Pilipinong nagtatrabaho na nasa New Zealand. Sa ibang balita, House Committee on Justice nagdesisyon ng ituloy ang naudlot na impeachment proceedings laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pero ngayon pa lang, nagpasabi na si Gutierrez na hindi siya sisipot sa mga pagdinig. Naritong report ni Mariz Umali. Bakit naman nagmamadali? Bakit naman hindi makapaghintay? At kung if they were in my place, ano magiging feeling nila? Why the hurry? Yan ang mga tanong na ipinukol ni Ombudsman Merceditas Gutierrez sa naging desisyon ng House Justice Committee na ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban sa kanya. With 21 members in favor of the motion and 5 against, the motion is hereby approved. Gate ng Ombudsman, hindi pa naman daw pinalang utos ng Korte Suprema dahil may hanggang Marso 5 pa raw siya para maghain ng motion for reconsideration. Yan nga mismo ang pinagdebatehan ng komite. What good would it do for us to rush this procedure if it will just take 15 more days before it lapses into finality? I guess that it is more prudent for us to exercise legislative restraint and courtesy on this regard. There is no more obstacle for this committee to hear unless there is another status quo order issued by the Supreme Court. It has spoken. An ancillary remedy, once lifted, is lifted. And therefore, I believe that at this particular point of time, the impeachment case of Merceditas Gutierrez shall proceed. Pero sa huli bumoto ang komite na ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Kahit pa nauna nang sinabi ni House Speaker Sonny Belmonte na hihintayin ang Kamara ang pinal na desisyon ng Korte Suprema. The legal team advised that we did not have any obstacle in proceeding with the impeachment case of Ombudsman Merceditas Gutierrez. So that's why we felt that it was necessary to take a committee action. Oras daw ang hinahabol ng komite dahil sa 60-day requirements sa saligang batas para matapos ang impeachment proceedings. Sa kaso ni Gutierrez, dapat itong matapos sa Marso 8. Kaya naman pinadalhan na ng sulat ang Ombudsman para hinga ng sagot kaugnay sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa Marso 1 magkakaroon ng pagdinig dito ang Kamara. Pero ngayon pa lang, sinabi na ni Gutierrez na di siya sisipot.
We're still preparing the motion for reconsideration. Parang there's a grand design to for me to leave the office. Will you do that? As of now, there's no reason for me to leave. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Stampede sa isang festival sa Mali, mahigit 30 ang patay. At suicide bombing sa Somalia, 17 ang nasawi. Magpahuli, tutok lang sa unang balita.